Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, ayan, bahala ka na kung makaka-relate or makaka-resonate ka dito. Let's start your reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Mga messages for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. Okay, let's start your reading. You do have your iba ang gusto. Suko na ako and Bagyo. Bottom of the deck is Uyayi or Duyan. You could be dealing... sa'yo muna tayo. Iba sa inyo, there's some kind of problem, delubyo na nangyayari sa buhay mo ngayon na parang gusto mo nang sukuan, pagod ka na. I feel like nasa sitwasyon ka na parang hindi mo talaga gusto, iba ang gusto mo. If you are in a relationship, I feel like you're not happy sa person na kakonect or karelasyon mo ngayon. And yung iba sa inyo pwedeng may anak or because of this, kaya ka lang naiipit or kung bakit ka nasa sitwasyon na yan. Pero nandun yung point mo na parang suko ka na, ayaw mo na. Ayan, no? I mean, ako nagsulat at nagdrawing nitong cards na to. Look, nasulat ko yan. Ginawa ko tong card na to. Pero yung ngayon ko lang napagtanto na doble pala yung suko na ako. Ang tagal ko na tong ginawa, guys. At matagal ko na rin siya ginagamit. Pero dalawa pala ang suko na ako. Ang weird, dahil nakuha pa natin ito sa parehong side ninyo. Wow. So, So, pareho kayong parang suko na dito sa connection at relationship ninyo ng person na to. And you do have your sino ba sa inyo, pwedeng may other person pa siya in his or her mind. And if ever na magkarelasyon pa kayo, the other person could be someone na nasa past niya kasi pinipilit niya itong kalimutan. Pareho kayong ano naman, ba't kayo nag-stay sa connection, sa relationship, tapos hindi naman ninyo gusto na yung bawat isa? Pareho na kayo suko eh. Tapos you do have your pikot. Yung iba sa inyo, may children or child na involved. Okay. Kaya kayo nag-stay sa relasyon. Wala kayong magawa doon kasi, ano gagawin natin? May anak tayo, etc. And, gusto mo siyang iwan, gusto kanyang iwan, pero paano nyo iwan ang isa't isa kasi hindi nyo pwedeng iwan yung mga bagets. Lalo na dito tayo sa kultura ng Pilipinas, hindi uso sa atin yung divorce, annulment, whatever. May mga gumagawa nun pero mga ilan lang. So, as much as possible, nandun yung nilalaban yung relationship, yung pagsasama because of what? Children. Diba? Kasi kawawa yung mga bata eh. To tell you what, against talaga ako dati sa divorce, annulment, parang as much as possible maganda ilaban ba kasi kawawa yung mga bata. Pero alam mo, nabago yung pananaw ko nung, of course, sinimulan ko na itong purpose ko na ito. Kasi, iba-iba yung storya ng tao. And there's, you know, a lot of stories na hindi pala all the time kailangan ilaban mo yung isang relationship, lalo na kung mahirap na talaga siya i-work out. Kasi, mas toxic siya pagdating sa family, mas toxic siya sa bata. Diba? Unlike kung magkakaroon na ng separation wherein wala na masyadong away, diba? I mean, imagine the kids, the children, na maririnig yung mga pag-aaway ninyo and they're not happy about it. Sila yung unang naapektuhan. If they can just cover their ears para hindi nila marinig. Pero the problem is maririnig nila at sila yung unang nasasaktan at nahirapan para sa magulang nila. And that's why mas traumatizing yun
sa part nila, 'di ba? Kaya doon ko na realize na parang not all the time kailangan ipilit, 'di ba? Lalo na kung hindi na siya talaga nag-workout. Kasi actually, hindi naman ibig sabihin na tumakbo is tatakbuhan na yung responsibility. Hindi naman ganoon, 'di ba? May tamang pag-uusap doon. Kung ang iniisip is yung mga anak, responsibilidad sa mga anak, hindi naman ikaw mo naghiwalay, is hiwalayan na rin pati sa responsibilidad. Kailangan pag-usapan yung mga ganung bagay. Medyo mature yung ating reading for today. So, emotion ninyo sa isa't isa. Sana may mapulot kayong aral dito at guidance sa reading ko na ito. May chance pa. Kunwari busy. Bakit ka ganyan? Wait nga lang. Mahal kita, ilalaban kita. Okay, I shall return. Clarify the I shall return. Why is the I shall return here? Okay. So, yung card na lumabas is basahan. I feel like nakikita mo yung situation na, yan, pareho kayong suko, pero pareho din naman, I mean, lalo sa side mo, nagpapaka-busy ka na lang, pero nandun sa point na, baka naman may chance pa. Baka naman maayos pa. Okay, fine. Baka pwede naman maayos pa tong relationship na to, nandun. Kasi, somehow, itong person na to, mahal ka niya. Kaya nga ilalaban kita eh. Diba? Sa side niya, nandun yung mahal kita, ilalaban kita. So, I feel like yung person na to is, I see love here sa side ng person mo. Kaya pinipilit niya ding ilaban yung relationship connection na to kasi mahal ka niya. Ganito yan especially if you're a man and yung person na kakonect mo is a woman. Yung babae kasi, pero ito wala naman tayong gender, no? Wala naman tayong gender kahit LGBTQIA+. Pwede nating i-reading dito, pwede nating makuha na ng energy dito. So, wala tayong gender, pero mostly kasi ganito, especially kung yung person mo yung babae, nandun yung babae kasi ilalaban ka niya. Pero once na sumuko na yan talaga, susuko talaga yan. Pero hanggat kaya kanyang ilalaban ka niya. Diba? So, I feel like may mga bagay kayong dapat linisin or ayusin dito sa relationship ninyo. You do have your I shall return tsaka basahan, no? Ano bang ginagawa ng basahan? Di ba pinupunasan yung dumi? And yung I shall return, the word here is return. Paano mababalik yung dati? Paano mababalik yung kayo? Kailangan tanggalin yung dumi, tanggalin yung kalat, ayusin mo ang sarili mo. Pareho kayo, hindi lang siya. So kung gusto nyong i-workout yung relationship ninyo, kailangan pareho ninyong pagsikapan, pagtulungan yan by fixing yourself. Yung mga wag mong tignan yung mga mali niya, alam niya yun. Lalo na pag sinabi mo na. Alam niya yun, nakikita niya yung sa sarili niya, yung pagkakamali niya. Pero, nakita niya yung pagkakamali niya, dapat makita mo rin yung sayo. Ano may dapat mo ayun sa sarili mo para hindi ma-disappoint na yung person mo in the future? 'Di ba? Sabi nga nila, ang pagbabago nagsisimula yan sa sarili. Huwag mo hanapin yun sa person mo, huwag mo hanapin yun sa relasyon ninyo. Kasi pag ikaw mismo nagbago, siya mismo nagbago, magbabago na yung relasyon ninyo. Mababalik na ulit kung ano man yung gusto nyo mabalik dito. Pero kung pipilitin mo sa kanya na magbago ka, pero sa sarili mo hindi ka nagbabago, paano maaayos yung relasyon, di ba? Lagi magkakaroon ng mali. Lagi magkakaroon ng problema. Okay? O kasi let's say, yung person mo nagbago, ikaw hindi, kasi feeling mo siya yung mali eh. Alam mo, pareho kayo. Hindi lang isa ang may pagkakamali dito, pareho rin kayo. Kasi kung may mga bagay na hinahanap ka sa kanya na hindi niya nagawa, ganun din naman siya sa'yo. Okay? So,
Kaya nga may partnership, relationship, partnership, magkasama yan eh. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? You do have here, Peria, Martilyo, Saranggola. Universe na ang bahala, pinagmamalaki kita, you're the best. Ikaw habang buhay. Ayan, ganda ng message at the bottom of the deck. Ikaw habang buhay. O yung iba sa inyo may marriage na involved, ano. Peria is here. I feel like this is an advice for you na just enjoy. Huwag mong hintayin yung resulta. Enjoyin mo yung proseso kung paano nyo ginagawa itong connection ninyo. Like yung pagbabago ng person mo. Huwag mong hintayin agad na magbago siya. Enjoyin mo lang. Parang go with the flow. Baguhin mo yung sarili mo unti-unti. Tapos be happy sa kung ano yung meron sa inyo. Diba? Maliit man na bagay. Learn na aralin mo na matutunan mong maging masaya doon sa mga maliit na bagay na pinapakita niya sa'yo. Martilyo is here. Yan. Pag-aayos ito eh. Martilyo, pagpupukpok, pag-aayos. Saranggola is here. I feel like if you will not let go of someone, kung hindi mo bibitawan, hindi yan makakawala sa'yo. Katulad ng isang saranggola. Nagkakaroon ng pagkakalayo. 'Di ba? Ang saranggola, lumalayo yan. The more na hahabaan mo yung sinulid, lalayo, ayan, 'di ba? Lilipad yan ang lilipad. Palayo. So, kung gusto mo mabalik sa'yo, unti-untiin mong hilahin yung person na to. Yung future kasi, ikaw ang may hawak niyan. Kayo naman talaga may hawak niyan. Wala naman sa akin. Nandito lang ako as a guide. Ano yung possible future sa inyong dalawa? At sa nakikita natin dito, nasa sa iyo ang desisyon or nasa sa iyo ang action paano mababalik sa iyo yung isang tao. 'Di ba? Kailangan mo hilahin pabalik. Kailangan mong ayusin yung problema. Pareho kayo. Once na ikaw na yung nag-start na gawin yun, sunod-sunod na yan. 'Di ba? Siyempre, makikita na rin naman niya yung effort mo, yung mga pinagagawa mo, etc. And then, siya naman, yung part niya naman yung gagawin niya, di ba? Pinagmamalaki kita, you're the best, universe na ang bahala. I want to clarify this. It is clarified by panalangin. You are guided. Pareho kayo. You bring out the best version of yourself. Pareho kayo. Na ilalabas mo yung best version niya, na ilalabas niya yung best version mo. Just continue on, huwag mong itry na maging perfect yung isang tao or ayusin niya yung sarili niya. Yung kanina ko pa yung ulit-ulit. Ganun lang din. Mag-focus ka sa sarili mo kasi maaaring nag-focus kayo pareho sa mga pagkakamali at dapat ayusin ng bawat isa. Na yun yung nakikita natin dito. But you are the best version. You are becoming the best version of yourself. Mag-focus ka lang doon. And then, panalangin is here. Once na maayos yung relationship ninyo, may nakikita tayo ditong blessing for the both of you. Blessing ni universe. Parang ano lang to pagsubok. Pagsubok sa'yo, pagsubok sa relationship ninyo. So, bahala na kayo dyan, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.